At ito po yung ating pamagat sa umaga nito. Basahin po natin. Anong landas ang iyong tinataha? Narinig mo ba isang English song? Do you know where you're going to? Sino po kumanta? Baka kami lang ang buhay pa lang. Okay, no. Anong landas ang iyong tinataha? Kung hindi tatanungin, siyempre, kung pasaan kang direksyon. Pero ito po'y patungkol mismo sa buhay natin. Ano ang pinupuntahan ng iyong buhay? Based po dun sa nangyari sa Genesis 3. At ito po ang ating buod. Basahin po natin. Go! Kinakailangan natin makita ang naging kalagayan ng tao ayon sa pagtanaw at damdamin ng Diyos upang magkaroon tayo ng tamang batayan at tunay na pagnanais na matulungan ang mga napapahama. Yan. Doon po sa Genesis chapter 1 and 2, describe po doon kung paano nilikha ng Diyos ang lahat. Ano? At ang conclusion ng Diyos, o sinabi niya, mabuti. Diba? Lahat ay good. Sa simula. Ano po yun? Pero, dito po sa ating tatalakayin, alam po natin na merong naganap na kaya yung good ay medyo hindi na naging good sa mata ng ating Panginoon at maging sa karanasan ng mga nilikha ng Diyos, lalo na ng tao. So, ito yung isa rin pong basic na revelation ng Biblia, pero nakatipiyak ako kung marami ng tao ang hindi alam pa rin ang mga bagay dito. Dahil marami ng tao hindi nagbabasa ng Bible. Okay, so gagamit po ako ng ilang mga images. At may pabalikan lang tayong pagti sa chapter 2. So, nilikha na po ng Diyos ang lahat, no? At sino po ang huling nilikha ng tao? Ng Diyos. Ang tao, okay? Ang tao at si Adan. Kaya sabi po si Genesis 2:7-8, at nilala ng Panginoong Diyos ang tao sa alabang ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa dakong silanganan at inilagay niya roon ang tao kanyang nilala. So, medyo I think mas mapaliit sa tingin niya na pero babasa pa naman ka. At kita niyo naman yung mga picture mo. So, si Adan po ang unang nilikha ng Diyos, pero at the same day, I believe, nilikha din niya ang babae. At pinatubo, may binanggit po doon sa chapter 3, at sa chapter 3. At pinatubo ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabuting kanin. Hindi ang punong kahoy ng buhay. At ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So, special mention po yung dalawang puno na inilagay din ng Diyos sa garden. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Dahil may role, lalo na yung isa. Pero, inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki, inutusan niya si Adan, na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy o sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. So may prohibition na iniutos ang Diyos. Meron din naman yung kalayaan sa iba pa. Sa lahat ng puno, sabi, maliban sa isa. Okay, so this means, included in tree of life. Yung sa lahat, at yun naman, yung tree of the knowledge of good and evil, yun lang ipinagbawal. Kagaya ko na nabanggit ko last time, di ba, mas madali namang sundin yun? Kasi isa lang naman na pinagbawal Di ba? Yun. Pero kung bakit yun, ang tao, kung ano yung pinagbabawal, yung curious niyang gawin, Sabi sa wall, wet paint, do not touch. Tingnan mo nga kung basta. Yung curiosity ang nagbibigay ng kapahamakan o muli, At alam natin, ganun din na nangyari sa tao. Anyway, so ituloy po natin. Ngayon, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ilalalang ko ng isang makakatulong niya. Okay? At yun po ay ang babae. Walang ibang kundi si Eva na pinangalanan din ni Adan later on. Ngayon, may isa pang lumitaw na nilalang doon sa halamanan. Sino yun?
Yung ahas, at sinasabi ko na si Satanas din, ini-inspire o piniposes ni Satanas, yung ahas. Ngayon, lumitaw ulit siya. Sabi niya, sa tao, tunay ba? Sinabi na Diyos, actually, sa babae, huwag kayong kakain sa alimang punong kahoy sa halaman. Sumagot ang babae, kasi siya ang kausap. Hindi maliwanag kung malapit ba si Adan kay Eva ng time na yun, kasama pa niya o hindi. May iba't ibang panuna. Ako po, ang parang ako malapit na, pero hindi lang narinig. Nahimik lang. So, sagot ni Eva, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain, huwag ninyong hihipuin, baka kayo ay mamatay. Ano po na-notice nyo? Si Eva po, hindi sa kanya direkta sinabi ng Diyos yung utos, dahil wala pa siya, di ba? Nainutusan ng Diyos. So, maaari natin makonclude na sinabi na sa kanya ni Adan yun. Okay? Kaya lang, bakit? Parang may dapat dagdag yata, sabi ng Diyos, walang kakain, huwag yung kakainin. Pero yung huwag yung hihipuin, parang wala naman doon sa una. Parang may dagdag. Pero gusto ko lang balikan natin yung sinabi ng Diablo. Tunay na sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alimang punong kahoy sa halaman. Ano na pa niyo doon? Ganun ba sinabi ng Diyos? Mali, pwede nga silang kumain. Alam ni Eva yun, pwede silang kumain sa alimang puno, pero maliban doon sa isang puno. Okay? So, ganun po ang Diablo. Hanggang ngayon, ay kanyang nililito ang tao. Sinasalungat ang salita ng Diyos. Ngayon, sumagot na naman humilit na naman ang Diablo. Tunay na hindi kayo mamamatay. So, directly, ino-oppose niya yung sinabi ng Diyos. Kasi, sabi ng Diyos, kapag kumain kayo noon, kayo tiyak na mamamatay. Maliwanag na maliwanag po, kahit sa unang-unang pagtukso, ang layunin ng Diablo ay ang tao ay sirain ang tiwala sa Diyos. Kung bakit naman, nagtagal pa rin pakikipag-usap sa Eva. Kaya naman, yun po ay nagsilbing seed of doubt and deception sa kanila. Ito ang reason ng Diablo. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na makakakita ng mabuti at masama. Yun po mga pananalita yun ay parang nag-appeal, lalo na kay Eva. Kaya naman, after that, sabi po doon ay, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya. Okay? At ito yung kumain niya. So, clear mo doon, kasama nga niya si Adan. Tama? Nasa sa likod lang, marahil, okay? Baka maghihilan. Meron ko isang book na isang author ang pamagalit, The Silence of Adam. Parang hinahayaan niya yung kanyang asawa na siya na lang makipag-deal sa kung ano man hinaharap na issue. Hindi nga ganun din daw ang karaniwang mga lalaki niya. Diba? Pero doon at yun, nakikita po natin doon na si Eva po ang tinukso ng Diablo. Nilinlan mo. At mapapansin po natin na naging maganda na ang tingin ng babae. Parang sinasabi ng parang kagaya ng ating Panginoong Jesus, parang nililin lang din na sa taas. Ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo. Tinapay ang bato. So yung lust of the flesh, lust of the eyes, lust of the flesh, yung pangangailangan ng katawan. At saka doon sabi doon, mananasa upang magpapantas yung pride of life. Parang tatalihin mo pala ako dito. Kaya ang tanong, unang ba yung binibigay sa kanila ng Diyos na kaalaman? Yun po yung mga... Kaya yun po ay maaaring nagdulot ng pagka-question sa isip ni Eva at marahil ni Adan sa Diyos. Parang meron niya tang inililihim ang Diyos sa amin. O parang ayaw kalooban.
At yun po ang naging downfall nila dahil pumagat sila doon sa tukso o sa pandaraya ng diablo. Kinain ng babae at ano nangyari? Nadilat kapwa ang kanilang mga mata. Ngayon, sadya na naman dilat yung mata nila. No? Kaya kausap nila. Very spiritual eyes po sinasabi doon. Parang biglang bago ang kalagayan. No? At kanilang nakilala, na-recognize nila, sila yung mga hubad at sila yung tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi o panakit sa kanila dahil sila yung hubad. Nung nire-reflect ko po, ano kayang eksaktong pangyayari na no? Nung hindi pa nagaganap yung kanilang pagsuway sa utos ng Diyos, parang tinatawag natin innocente. Di ba? Innocence. Nasa state of innocence. Kagaya sila din na mga anima sa mga walang din. Pero nagkaroon na po ng tinatawag na malice. Yun ang parang direct na dulot kaagad ng pagsuway sa utos ng Diyos. At doon ay nakakadama ka ng pagkapahiyak at pagkatakot. Dahil nung dumadating po ang Diyos ay natakot sila. Nagtago sa puno na hindi naman dating gano'n, no? Na parang sila ay naging alienated. At gano'n nga po nangyari dahil nagganap po sa kanila yung sinabi ng Diyos. No? So kumuha sila ng mga dahon ng igos, ginawa nila underwear. Gano'n din, ang nangyari parang ang paligid nila ay kumbaga parang nagdilim. Nagbago yung kanilang nararamdaman o kanilang perspective sa kanilang buhay, sa kanilang paligid. Bakit? Dahil nagganap po sa kanila yung sinasabi ng Diyos na sila ay mamamatay. Kamatayan. Ngayon, anong klaseng kamatayan yun? Natumba ba ang tao? Parang nalaso ng kumain? Hindi naman, no? Therefore, hindi po physical agad na kamatayan. Pero papunta rin doon. Ang una po naranasan ng tao yung pagkasira ng kanyang relasyon sa Diyos dahil sa kanyang pagsuway. Di mo ba? Kung muli, kapag po tayo kabati sa una, kaibigan man, maganda yung relasyon nyo. Pero pag minsan nagkakagalit kayo, nagkakaroon ng tampungan, parang may nasisira, di mo ba? In a sense, parang gano'n. Pero dito, ang kanilang nasirang relasyon ay sa Diyos mismo na lumikha, na nagbigay ng utos para sila isubukin kung sila ba ay talagang magtatapat sa Kanya. Dahil nga po doon sa kakayanan pinagkaloob sila sa kanila ng Diyos ayon sa Kanyang wangis, yung pong kakayanan pumili. Maliwanag po yun. Pwede kayong kumain sa lahat maliban sa isa. Pumili po ang tao. Kung bakit ito si Adan, kumain din. Nisip ko, parang kayo tumanggi si Adan. Magyayari pa kaya kasi nasa sa kanya po yung full responsibility. Dahil sa kanya una, ibinigay ang utos. At siya po ang matatawag na leader sa kanilang dalawa. Kamatayan. At sabi nga po sa Roma 5:12, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Of course, ito po ay sa bagong tipan. Dinidescribe lang yung nangyari kay Adan at kay Eva. Sinasabi po dyan ni Apostol Pablo na sa pamamagitan ni Adan ng kanyang pagsuhay, so parang hindi kay Eva, muna. Samantalang si Eva talaga ang una nagkasala, di ba? Pero parang under siya ng responsibility ni Adan. And it seems to me na ganun nga, nadudoon lang siya. Hindi niya sinasaway yung nangdadaya kay Eva. Hindi niya ipinagtanggol si Eva. Kaya nadudoon po yung full responsibility kay Adan. Sa pamamagitan pumasok ang kasalanan, yun po yung first introduction ng kasalanan sa sanlibutan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Kaya po namamatay ang tao. Pero ang una nga po kamatayan ay pagkasira ng relasyon ng Diyos. Ang tawag po din spiritual na kamatayan. Pagkasira ng relasyon sa Diyos. Kaya po kung patataasin mo natin, yan po yung pagbagsak ng tao sa kasalanan.
Isang ano lang po, isang comment, Kaya po ako ay naniniwala na yan po mismo ang start talaga ng paglikha ng Diyos, at least ilang araw pa lang. Sapagkat sabi nga po ng Biblia, saka po nagkakaroon ng kamatayan nung magkasala ang tao. Sa science po, yung common science na tinuturo, lalo na sa evolution, bago daw nagkaroon ng tao, bacteria muna, tapos dumami, nag-iba-iba, tapos mga animals, 4 million years or billion years. At yun ito nga namamatay. Kabaligtaran po yung sinasabi ng Biblia. Kasi kung may mga namamatay na noon, sabihin, sino nagkasala? Pagmula po kay Adan, doon po nag-start ang kamatayan. So, wala pa pong kamatayan. Sabihin, hindi po totoo. Yung mga sinasabing may mga marami mo na mga dinosaur o ano man, na mga namuhay mo na ng ilang libo o milyong taon bago pa nagkaroon ng tao. Directly, hindi po consistent yung sinasabi ng Biblia. At pinaniniwalaan ko po ang Biblia. Kaya, mas naniniwala po ko na mas yan po ang ating mundo. Hindi parang billion or million of years. Diba? Kung ang pagbabasahin po natin yung sinabi ng Biblia, saka po pumasok ang kamatayan, nagkaroon ng kamatayan, dahil sa kasalanan. Hindi po nagkakasala ang mga animals. Wala po sila ganoong kakayanan. Sila po by instinct na. Ang tao po at anghel ang maaaring magkasala. At ganun na. Nagkasala si Adan at si Eva. Parang halimbawa napahiwalay ang tao sa Diyos at sa kanyang kaluwalhatian. Supposedly dapat siya ay magtutungo sa daan ng buhay patungo sa Diyos. Pero dahil sa kanyang pagkakasala, parang ang tao po ay gumawa ng sariling daan after that. Dahil ang tao po ay sabi kami, nabuksan na ang isipan sa mabuti at masama, na dati naman ay walang ganun, at tuturuan naman sila ng Diyos kung ano talaga ang mabuti at masama, hindi sa ganoong paraan. Kung kayo po ba, kahit kung hindi sila kumain noon, I believe, maalalaman nila kung anong masama at mabuti dahil tuturuan sila ng Diyos. Pero doon po sa pagsubok na yun, sila ay sumumay sa ating Panginoon. At dahil po doon may karanasan na sila ng pagsuway sa Diyos, ang nagano po ay nakagawa sila ng parang daan ng kamatayan. Yun na, dahil namatay sila sa kanilang relasyon sa Diyos. And eventually, mamamatay sila physically. So, yung mga tao po na after them, na mga isinilang, ay masasabing eventually nakagagawa rin po ng kasalanan. Kagaya po ni Cain at Abel. Pero gusto ko lang po linawin dyan. Sa akin pong pananaw, sa aking pagkaunawa sa Biblia, ang mga isinisilang po ng mga sanggol, mga bata pa, ay hindi po isinilang sa ganyang daan. Yung parang, commonly, ang naituro po sa atin, o sa akin, parang namana yung kasalanan. Noong una, ganun din po aking paniniwala. Pero sa aking pag-aaral ng Biblia, hindi ganun. Hindi po namamana ang kasalanan mismo, yung guilt sa kasalanan. Ang mapapapasa po, madadami tayo, mahahawa, yung resulta ng kasalanan, yung consequence. Ano po yun? Kahirapan, kamatayan. Yung po, kaguluhan, yung po yung mga consequences na nadadami tayo. Pero yung mismong guilt sa kasalanan ni Adan at ni Eva, hindi po yun napapasa sa mga anak nila. Kundi consequence na ng mundong kinalagyan natin na tayo may mga kahirapan na nararanasan. Dahil bunga ng kasalanan ng mga naunang mga tao. Pero yung pananagutan sa kasalanan nila ay kanila yun. Naniniwala po ba kayo doon? Yung po ang justice ng Diyos. Hindi po niya pagpapanagulitin sa kasalanan ko ang aking asawa. Pero maaari siyang madamay kung ako yung kasala. Halimbawa, ako ay nasing. Tapos nagdadrive kami. Pag nagdadrive ako, kasama ko siya dahil pagkarasing ko na ibang mo yung sasakyan. So nadamay niya, hindi niya kasalanan. Parang ganun po, di mo ba? At pinatutuhanan ko yun ng maraming turo sa Biblia, lalo na si Ezekiel. Hindi pa papanagutin ng anak sa kasalanan ng magulang. Ganun din, ang magulang hindi pa papanagutin sa kasalanan ng anak. Maliwanag ko ba yun?
Kaya ako po, ang aking mananaw, baka bagamat may ibang Kristiyano na ang naituturo agad the moment ay pagliparaw daw isang tao ay makasalanan na, para pag namana yung sinful nature na tinatawag. Alam niyo po sa aking pag-aaral, yung po sinful nature ay gawang konsepto ng mga theologians na hindi po yung mismo ang turo ng Diyos. May tinatawag pong fresh o naman principle of sin. Na kapag ka nakagawa na ng kasalanan, nakakommit na, ay di parang yung principle yung umiikot sa buhay. At ganoon po ang naranasan ni Cain at ni Abel. Sa susunod po yung tatalakay. Ang punto ko lang po, ang mga babies, ang mga bata, at a certain age, sila po inosente. Pero dadating po sila sa punto ng kanilang buhay na magiging aware na sila sa mabuti at masama habang sila ay natututo. At pagka-aware na sila fully sa kung ano mabuting masama at nakakommit sila ng kasalanan, ng kamalingan, saka sila napapapunta sa daang yan. Saka sila nangangailangan ng talagang tagapagligtas. Ako po ay naniniwala na kapag namatay ang baby o ano man sa kanilang kainosentehan, sila po ay diretso sa healing ng Diyos. At least po ang personal na paniniwala. At yung pong mga sinasabi hindi po na pabindisyonan, hindi po nagiging tiyanak yun. Okay, ito kasi ang parang ng iba, kundi nasa sa ilalim sila ng biyaya ng Diyos. At kung kayo po ay magtatanong pa sa akin, pwede ko ay i-lead sa mga basis sa Bible na aking pinagbabatan. Pero hindi ngayon. So, ibig sabihin lang, yung mga pinakita ko dyan na nasa daan ng kamatayan, yung mga taong nakakommit na rin ng kasalanan. At yung po sinasabi, sapagkat lahat ay nagkasala. Hindi po ibig sabihin dahil naman ang kasalanan din. Dahil kundi in time, nakakagawa ng kasalanan ang tao. Sariling kasalanan. Maliwanag po yun, yung difference na yun. Kaysa sa doon po sa turo na nung isinilang ka, makasalanan ka na. Ano yun? By common sense, magkakasala po bang isang bata, makakagawa po ba ng masama? Hindi mabuti hindi. Nakadepende po yan sa mga tao sa paligid na wala pong kakayanan. Kaya nga po sa panahon ni Jonah, nung nagre-relent o nagpigil ang Diyos sa kanyang pagbubuhos ng kanyang paghuhukom doon sa Ninive, dahil nagsisi ang mga tao ayaw ni Jonah, sana ituloy mo na. Parang yung ninasabi niya si Diyos. Dahil galing si Jonah sa mga taga-Ninive, gusto niyang wasakin ng Diyos. Dahil yung mga taga-Ninive, dati, sinalakay yung kanyang mga kababayan at talagang pinahirapan, pinatay yung iba. Kaya galit ang nasa sa loob ni Jonah sa mga taga-Ninive. Kaya nung sabi ng Diyos, hindi ko na gagawin kasi nagsisi sila. Si Jonah naman ang masama ang loob. Sabi ko na nga ba kaya ako'y tumatakas sa iyo Dahil alam kong ikaw ay magiging maawain. Pero sabi ng Diyos, ang bayang Ninive ay basta may mga binanggit ko, nakalimutan ko lang, mahigit, mga 20,000 mahigit, or 40,000 mahigit, na mga hindi pa alam ang kaliwa at kanan. Mga bata, na hindi pa sila aware kung alin ang kanilang kaliwa at kanan. Sige, mga bata o mga babies, at mga animals, ang sinasabi doon, hindi ba ako magkakaroon ng kabag sa kanila? Kaya hindi po tinili ng Diyos. Dahil nagsisi sila, pati yung hari, pati nga mga animals, nilagyan ng sako at abo para patunay ng pagsisisi. Ganun po ating Diyos. Ang Diyos po ay makatarungan. Okay? Pero lahat po na nagkasala, ay usually mga adult na yan. Hindi natin, wala pong kung ilang taon. Basta nagkaroon para sa akin, basta aware na ang isang bata o isang tao na sa right and wrong at nakakubit siya ng kasalanan. Hindi natin na sa daang iyan. Okay? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam po natin, lahat ay nagkasala. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabihin sa kalooban ng Diyos o sa kanyang presensya dahil nga sa kasalanan, dahil ang Diyos po ay banal. And then, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Una pong kamatayan ay spiritual. Diba? Yung pagkasira ng relasyon sa Diyos, sa putol. Pero, sabi rin niya, bumalik yung sa Biblia, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay.
hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyang kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uwi. Yan po ang judgment ng Diyos kay Adan at Eva after nilang magkasala. No? So, physical death po yun. So, kaya, galing ka sa lupa, sa alabok, babalik ka sa lupa. Physical po yun. Sabihin, physical death. Kaya, nauna po yung pagkasira ng relasyon, spiritual death sa tao, then, pamula po noon, nag-set in motion na yung pagtandaan ng tao. At mamamatay, nanghihina at mamamatay ng sarili. Bagamat noong una pong panahon, mahaba ang buhay ng tao. Ano? Dahil siguro nga sa kanilang mga kinakain ay mga fresh. Wala pang pollution, wala pang mga nagmamanufacture ng mga artificial na mga pagkain doon. Ano? 930 lang naman kung mamatay sila na. Siguro naubos nila iba. Pero manamatay pa rin. Namatay pa rin. Sabihin natin doon pa rin ang kamatay. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghukom. Yung paghukom na yan po ang nakakapangilabot. Kapag ang tao ay inabutan ng kamatayan pisikal, na nandiyan pa rin siya sa daang iyan ng kamatayan, mararanasan po niya yung tinatawag na walang hanggang kamatayan. No? Yung kapahamakan. At yun po yung walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Yan. Sabi po dyan, ngunit sa mga duwa at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagawal, mangkukulang at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagata nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Bakit ko pinalita na ikalawang kamatayan? Kasi maraming tinuturing po na kamatayan ay physical kasi yun ang nakikita natin. No? Pero yung unang kamatayan nga, yung pagkasira ng relasyon sa Diyos. Ito, final death na yan. No? Na ibig sabihin, yung ikalawang kamatayan, hindi na makakapiling ng tao ang Diyos. Ang layunin po ng Diyos, kaya nilikha ang tao para makapiling niya kung sa walang kaluwalhatian. Pero dahil sa kasalanan, dahil sa pagkakasala ng tao, napaiba ng landas, at patungo siya sa kapahamakan. Pamula lang siya ay makakumit ng sariling kasalanan. Meron po ba sa ating mga kapagsabi dito, Pastor, ako hindi pa nagkakasala. Taas po ng kamay. Sabi doon, siguro hindi tayo mamamatay tao, hindi tayo makukulang. Sabi doon, mga sinungaling. Sino po sa atin na kahit kailan hindi nakapagsinungaling? Wala pong kasalanan na tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Kaya kung masasabi natin sa lahat ng tao, lahat na tayo ay napapunta dyan. Pamula na tayo magkasala. Yan po ang kalagayan ng mga tao. Maliban naman po, sinasabi ko mga inosente pang mga bata. Na sila po ay, para sa akin, nasa ilalim sila ng biyaya ng Diyos. Kagaya na sinabi ni Haring David, nung mamatay ang kanyang anak, Bathsheba, diba? Hindi ko na siya mapupunta, hindi ko na siya mapapabalik pa, maaari ako pumunta sa kanya. Sabihin, aring sa piling ng Diyos, pero hindi na siya babalik sa akin. Bata po yung anak niya, wala pang isang taon, namatay. Okay, the point is, mayroon pong kapahamakan na po patutunguhan ng tao nagkasala at hindi pa napabalik sa Diyos. No? Kaya kung may tao po namatay sa pisikal at nandiyan sa daan yan, diretso doon sa kamatayan, sa kapahamakan sa impyerno. Okay? Nagtataka ako. Bumabalik tapos nawawala yung background. Okay? So, ngayon, ang tao po gumagawa ng sariling paraan upang maligtas o makabalik sa Diyos. Ano po yung mga paraan yun? Bawa, yung pagsama sa iba't ibang relihiyon, sabi niya ba, dadamihan mo na sa samahan mo yun, baka kung sakaling mali, isa, hindi, baka tama. O kaya ay, gagawa ako ng mabuti. Maganda naman yun. O kaya, kukuha ko ng mas mataas pang edukasyon. O kaya ay, magpapakabait ako. Magaganda naman po yun. Kaya lang, ang sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuwi. Yan po ay binabanggit niya po sa Bible sa mga taga-Efeso na naligtas na mga mananampalataya na. Dati sila ay mga patay sa kanilang kasalanan.
At sabi dyan, ang kaligtasan niyo dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Hindi ito mula sa inyong gawa. At yun po yung mga gawa ng tao, yung relihiyon, yung mabuting gawa, yung kanyang edukasyon, ano yun. Kung ano yun ang inaasahan niya, ay sabi ng Biblia, hindi pwede yun. No? Wala po tayong makaya ng maligtas sa sarili ng mga gagawin. Kaya kung ang aasahan po ng tayo kanyang mga gagawin, ano yung religion, paggawa ng mabuti, o kaya edukasyon, o kaya iba pa, moralidad niya, sa eterno din po ang kanyang punta. Yun po ang revelation ng Biblia. Ngayon, hindi ko sinasabing huwag gawin yung kabuti, paggawa ng mabuti, pagsisimba, o kaya yung pagkuha ng mataas sa kailangan. Hindi po yun ang sinasabi niyan. Hindi yun ang pwedeng pagbatayan ng pagtanggap sa iyo ng Diyos sa langit. Dahil sa kasalanan. No? Dahil hindi po nasolusyonan noon ang kasalanan. Ngayon, ang Diyos po ang gumawa ng paraan. Dahil hindi nga po kaya ng tao na maligtas sa sarili. Sarili mo gagawin. Sabi po sa 1:6, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine po, lahat po ng tao nagkasala ay nasa sa ganyang daan patungo sa kapamakan sa impyerno kapag namatay sa pisikal. Wala po exception. Pero ang Diyos po ay nananatiling mahali ang tao kahit nagkasala sa Kanya. Kaya siya po ang gumawa ng paraan. Si anong paraan niya? Si Jesus. Isinupo niya si Jesus. Kanyang anak na nagkatawang tao. Ang Diyos anak na nagkatawang tao at sa takdang panahon siya po ay nangaral. Nangaral sa mga tao patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa panunumbalik sa Diyos, pagsisisi sa kasalanan, at ang kanyang sukdulang kong misyon, siya po ay para mamatay sa krus bilang handog sa kasalanan. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan para yung kasalanan ng gawa ni Adan at Eva at ng mga taong nagkakasala ay mabigyan ng solusyon at kapatawaran ng Diyos. Dahil hindi po nanatiling patay. Namatay po ang Panginoon Jesus doon sa krus, nilibing, pero muli nabuhay. Ikatunaan. At sabi ko doon, sapagkat binigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin naman tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya ay inilibing, at siya ay muling nabuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yun po ang good news dahil may solusyon pong binigay ang Diyos. Si Yesu Kristo, para sa ating kasalanan. Sabi ko ng Panginoon Jesus, ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ako ang daan at katotohanan at buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya, bagamat yun po ay paglarawan, pero para sinasabi ng Panginoon Jesus, siya nga ang naging pintuan at daan pabalik sa Diyos. Okay? So, kung baka yung downward na trend ng tao, ay mababaliktad lang po yun kung matatagpuan si Kristo. Siya po ang tanging paraan para makabalik sa Diyos sa kanyang kaharian. Kaya, sabi ko, at sa kanino bang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong na langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas kundi ang pangalan ng Yesu Kristo o ang Mesiyas. Sa iba pong salita ay Yahushua. Tawag niya ba Yeshua sa Hebreo. Pero si Jesus po, yung namatay sa krus. Kaya yun, siya lang po ang paraan para maligtas ang tao. Hindi po ibang reliyon o anumang reliyon. Kahit na po ang mga reliyon na may sinasabing Diyos na kinikilala, iba-iba rin. No? Pero iisa po ang itinatag ng Diyos. Hindi po reliyon talaga, kundi pagbalik ng relasyon sa Diyos. Relasyon ang kailangan po nating mapabalik at hindi membership sa anumang reliyon. Okay? Kaya sabi po ng Panginoon Jesus, kayo'y magsipasok sa makikot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang doon ang sisipasok, sapagkat makikot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kaya yung kung nasa sa tamang relasyon sa Diyos, hindi po padamihan. Kung sino maraming reliyon na para bang yan ang tama? Hindi po, sabi nga, kakaunti nga ang nakakatagpo eh.
ng daan ng buhay. Diba? Kaya kung may tao kung nakatagpo, lalaki, at nakapasok kay Jesus sa magitan ng pananampalataya, mga lalaki at babae, ano mo? Yun. Sabihin, napapunta sila sa daan ng buhay. And later, mas magiging malinaw pa sa atin, paano ba nangyayari yun? Halimbawa, kung nasa sa daan po ng buhay, hindi ko sabihin, namatay na, sabihin, nandito pa sa lupa, pero napapunta na sa daan ng buhay, kapag po namatay sa physical, yung mga tao mo, diretso po sa piling ng Diyos. Okay? Mga lalaki at mga babae, naging mananampalataya kay Jesus. Okay? Ngayon, ito po ang hamon sa atin. So, balik ko lang po para kita nyo ulit. No? Yun po ang kalagayan niya ng tao. Nahahati po sa dalawa. Kalagayan ng tao. Mga nasa daan ng kamatayan, at napakarami po noon, at marami dyan ay mga kamag-anak pa natin, mga kakilala, kapamilya na hindi pa nakikilala ng tunay si Jesus. Sila po ay nasa daan ng kamatayan. Pero yun naman po mga sumampalataya ng Jesus. Sino po sa inyo sumampalataya ng Jesus? Sabi po ng Biblia, ayon sa Biblia, sa daan ng buhay tayo. Pumasok na tayo kay Jesus at lumalakad tayo sa daan ng buhay. At doon po tayo pupunta sa kanya. At kung sakaling dumating ang physical na kamatayan. Yan po ay malinaw na tinuturo ng salita ng Jesus. Kaya ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Una sa ating mga mananampalataya na. Kung alam mo na ikaw ay Kristiyano lang, sabihin, sumampalataya ka ng Jesus, naging Kristiyano ka. Kasi sumama sa buhay mo si Kristo. Pagka po sinabing Christian, dapat nasa sa iyo si Christ. Alisin mo ang Christ sa Christian. Anong matitira? I-A-M. I am nothing. Pagka wala si Kristo sa buhay. Pinasasalamatan mo ba ang Diyos sa katiyakan ng iyong kaligtasan? Yan. Nagbibigay ka ba ng kaluwalhatian sa Diyos kung magitan ng pagkilos ayon sa inaasahan niya sa iyo? Sabihin, naglilingkod ka ba sa Diyos? Bilang pasasalamat. Sabi po sa Efeso, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ang una pa upang siya natin lakaran. Yan po ang role ng mabuting gawa. No? Kapag po ang isa ay tunay na nanampalataya na kay Jesus, siya ay dapat gagawa ng tunay na kabutihan. Bunga na ng kaligtasan ang mabubuting gawa. Ano? At hindi po yung, kaya ka gagawa ng mabuti para maligtas. Hindi po pwede yun. Ano? Dahil hindi po natin kaya iligtas sa sarili natin sa pagitan sa sarili natin. Pero kapag kaligtas ka na, Kristiyano na, ang inaasahan sa iyo ng Diyos ay gagawa ka ng mabuti. Dahil yun ang ipinirepare niya. Naniniwala ko ba kayo doon? Yung po ang inaasahan ng Diyos. Yung po ang role ng mabubuting gawa. Ito ay bilang pasasalamat natin sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. No? Sundin ang mga utos. Yung po ibig sabihin yan ng Diyos, ipangaral ang Ebanghelyo bilang mga saksi at maging ilaw at asin ng sanlibutan. Yung po inaasahan sa ating Diyos sa mga mananampalataya, sa mga naligtas na, sa mga nasa sa dadaan ng buhay. And then, ngayon, para naman sa iba sa atin, hindi po alam dito kung nasa sa kalagayan ka pa ito, paano kung makapunta ng kaligtasan kung ikaw? Yun po para sasabihin, para kung nasa daan po ng kamatayan ano kaya dapat gawin? Paano ako mapapalipat mula sa daan ng kamatayan at kapahamakan tungo sa daan ng buhay at kaligayahan? Yun po ang kailangan. Maliwanag pa. Sinabi na lang po sa Biblia, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maniligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sabay pangako, ano? So, ibig sabihin po pananampalataya ito, yung pagpasok doon sa pintuan ni Jesus. Sapagkat ganyan lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, duminig na aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yan po ang sinabi mismo ng Panginoon Jesus. Kailangan mong sumampalataya. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng pagsampalataya kay Jesus? Para maligtas at para mapalipat mula sa daan ng kamatayan tungo sa daan ng buhay. Anong kahulugan? Sabi po ni Pablo pa rin, na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at hindi sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo.
nangangahulugan din po ng pagsisisi. Ang pananampalataya. Kasi, nalaman natin na tayo makasalanan. Kaya nga tayo napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, di ba? So, kailangan ng pagsisisi at paglilipat ng tiwala kay Jesus lamang para sa kaligtasan. Take note, lamang. Sabihin siya lang ang tagapagligtas, hindi relihiyon. Hindi ako namang gagawin ng tao, kundi yung personal na pakikipag-ugnayan kay Jesus bilang tagapagligtas. Pagka sinabi pong pagsisisi, ito ay pagsang-ayon sa lahat ng sinasabi ng Diyos patungkol sa naging kalagayan ng tao na nagkakasala at napapahamak. Yung kagaya ng atin nakita lang. Pagmula ng magkasala ang tao at nakakakumit ang tao ng kasalanan, ikaw ay nasa dadaan ng kamatayan. Ito rin po ay pagpapasya na talikuran ang lahat na nagagawang kasalanan. Of course, aayawan natin ang kasalanan ngayon. Sa tulong ng Diyos. Dahil ito po ay paglilipat ng tiwala kay Jesus lamang para sa kaligtasan. Sabihin, pagkilala sa pagdurusa, nagdusa si Jesus para sa ating kasalanan, kamatayan, siya namatay, at muling pagkabuhay ni Jesus Kristo na siyang tanging lunas ng Diyos sa kasalanan at anumang sariling pagsisikap ng tao ay hindi makapagliligtas. Ito ay pagtanggap kay Jesus sa buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Maliwanag po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya para maligtas? Yan po yung mga kapasyahan na dapat pagpasyahan mo, dapat piliin mo. Kung paano pinili ni Eva ni Adan na sumukoy sa Diyos, dapat piliin naman ngayon ng tao na sumunod sa Diyos sa kanyang sinasabing paraan ng kaligtasan. Walang iba kundi ang pagpapasakop kay Jesus Kristo, pagtanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas ng Panginoon. Ang lagi ko na po binabagin siya. Yung ginawa ko ng buhay noon, nagawa ko sa biyanan ng Diyos noong ako 17 years old. Never ko po nire-regret yung kapasyahan ngayon na magtunay na magpasakop sa ating Diyos. At yun po ang pinakamabuting nangyari sa aking buhay. Sabi ko ng Panginoon Jesus, nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Yeah. Parang kumakatok ang Panginoon Jesus sa tuwing pinapahayag ang mabuting balita sa pintuan ng iyong puso. Si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Nais ko bang buksan ngayon ang iyong puso at anyayahan siya sa pamamagitan ng panalangin ng pananampalataya. Kung ikaw yan, nakikita mo kailangan mo dahil hindi mo pa naranasan yung pagliligtas ng Jesus, pagkakataon mo ito. Meron pong isa na maaari mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay ngayon sa magitan ng ipapahayag ng pananampalataya sa Kanya. Sabi ko sa Roma, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang paguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikaw tutuwid sabihin bukal sa kalooban mo, tunay na tunay. At ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Hindi mo ikahihiya na marinig ng mga tao sa paligid mo na ikaw ay sumasampalataya kay Jesus. Yun ang kapahayagan, hindi mo kinakahiya si Jesus na nagliligtas sa iyo. Ganyan ba ang iyong naisip? Kung ganyan, meron po dito isang mungkahing panalangin o sample na maaari mong ipanalangin. Diyos ang mga nasa langit, ako po ay sumasang-ayon na ako ay nagkakasala sa iyo, nararapat na hatulan, ngunit ako ay nananampalataya na ako ay minamahal mo pa rin at isinugo ang bugtong mong anak na si Jesus para sa aking kaligtasan at siya ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan at siya ay binuhay mo muli at ngayon nabubuhay magpakailanman. Dalangin ko Jesus na pumasok ka sa aking puso at maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon, patawarin mo aking mga kasalanan at bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, mahal mo ba tayo mo kung ano? Pwede rin pumikit kung sino man po sa inyo ang namumusap sa iyong Panginoong Jesus ngayon at mula sa iyong kalooban sa Diyos, Pastor, nais ko na po isuko ang buhay ko kay Jesus. Kahit po sa mga makakapanood ng mensahe nito at nais mo na tanggapin sa Jesus sa iyong buhay, ito yung pagkakataon mo. Pwede mo sundin ang panalangin, ang tingin mong panalangin mo mismo at ipahayag mo ang iyong kapasyahan, manampalataya kay Jesus, pag-isiyan ng kasalanan at tanggapin ang kaligtasan sa iyo. Akin kung muling babasahin, pwede ka sumunod, tahimik lang, o kahit may boses, kung ano man, ang mahalaga na babasa ng Panginoon ng iyong puso, kahit kayo na mga nanonood, pwede mo sa akin dahil sabihin sa Kanya, Diyos amang nasa langit, ako po ay sumasang-ayon na ako ay nagkakasala sa iyo at nararapat na hatulan.
Ngunit ako'y nananampalataya na ako ay minamahal mo pa rin. At isinugo ang bugtong mong anak na si Jesus para sa aking kaligtasan. Siya ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. At siya ay binuhay mo muli at ngayon nabubuhay magpakilanman. Dalangin ko, Jesus, na pumasok ka sa aking puso at maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Patawarin mo ang aking mga kasalanan at bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sumali po tayo tumuhay. Kung kayo po ay nanalangin yan, ang kalalaman ng Panginoon. Hindi ko ako kailangan alamin niyo. Pero pwede po kayong lumapit sa akin o sa elder church o sino man o gusto niyo po na assistance sa inyong patuloy na paglago sa pananampalataya. At patuloy po tayo na lumapit sa ating Diyos. So, lastly, ganyan po, kung ikaw, yung nanampalataya ka, nanalangin ka, pag nanampalataya kay Jesus, masasabi ko na ikaw ay nasa daanan ng buhay. No? Dahil sabi po ng Juan 1:12, dadapot ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap. Tinanggap po ba si Jesus? Kung po ay manalangin kung pananampalataya. No? Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun po kasi ang nangyayari. Napapabalik yung nasira na relasyon. Napapabalik at nagiging anak ng Diyos ng tunay. No? Anak ng Diyos. Sabihin ikaw ay tagapagmana na rin ng kaharian ng Diyos. Sa mga bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Yung mo, kaya tayo nagtatawag ang kapatid. Dahil naging magkakapatid ang mga naging anak ng Diyos. Di po ba? O yun. And then sabi ko, kaya kung sino man ay nakikristo, siya'y bago nila lang ang mga dating bagay na nagsilipas na narito sila'y pawang naging bago. Naging new creation ka din. Nung manampalataya ka kay Jesucristo bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Anytime na dumating ang kamatayan sa iyong buhay, sa piling ka ng Diyos sa langit magtuturo. Naniniwala po ba kayo? Dahil po ang sinabi ng salita ng Diyos. Tayo yung lagi. Aming Panginoon, salamat po sa kapahayagan ng mabuting balita, Panginoon. Muli, at ito po ang pinakamahalagang mensahe mo sa mga tao, sa lahat ng panahon, sa lahat man ng edad na nakakaunawa na, Panginoon. Nais mo ang bawat isa ay makarinig ng iyong pag-ibig, ng pagsasakripisyo ng aming Panginoon Jesus dahil sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Kahit hindi kasala, ikaw na ang naghirap para mapatawad kami sa aming kasalanan. Salamat po sa iyong mga anak, mga nauna na sumampalataya. At kung sa aming kalagitnaan ay mayroong umusbong na pananampalataya sa iyong Panginoon at tumanggap sa iyo. Salamat po, Panginoon. At ako'y magpapatuloy ang pananampalataya nito. At lalago dahil naging anak mo rin. At ako'y patuloy mong gamitin kami bilang iyong mga naunang nililigtas upang madala pa ang mensahe ng kaligtasan sa maraming mga tao sa aming paligid, maging sa aming mga komunidad na tinitirahan. Salamat po muli, Panginoon, sa iyo pong lahat ng kaluwalhatian at pasasalamat. Sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Jesucristo, lalo sabi na, Amen. Salamat po. Palagi kayo sa ating Panginoon.